Nandito na naman ang feeling mayaman. Kakain sa Japanese restaurant na matatagpuan sa Malolos, Bulacan. Medyo pricey nga dito pero okay naman at marami pala ang inyong pagpipilian. Meron silang a la carte pero meron din silang buffet. Pinili pala namin ang kanilang buffet. Unang sinerve ay kanilang sashimi. Hindi pala talaga ako kumakain ng sashimi. Pero ngayon tinikman ko ang kanilang sashimi at nagustuhan ko naman dahil hindi siya malansa. Hindi rin masyadong maanghang ang kanilang wasabi. Pangalawang serve ay kanilang California Maki. 4 lang pala ang aming in-order. Dahil kung hindi nyo ito mauubos, yun ay yung babayaran ulit. Masarap ang kanilang California Maki. Sunod naman nilang sinerve ay ang kanilang tofu. First time ko lang tong makakita ng ganitong tofu. Crispy sa ibabaw niya, pero sa loob niya ay napakalambot. Hindi ka magsisisi sa iyong binayaran dahil puro masasarap ang kanilang pagkain. Ang next naman na kanilang sinerve ay chicken barbecue. Napakalambot ng chicken barbecue nila. At maganda pala dito dahil niluluto nila sa harapan mo ang lahat ng kakainin mo. May sarili ka pang chef na magaling magluto. Ikaw pala ang pipili ng ipapaluto mo. Maganda nung pumunta kami dyan dahil kami lang dalawa ang tao dyan. Next naman na titikman ay ang kanilang gyoza. Meron silang deep fried gyoza. Meron din silang steamed gyoza. At ang unang tinikman ko ay fried gyoza. At napakasarap pero medyo mainit. Kaya dahan-dahan sa pagkain dahil mapapaso ang iyong dila. Habang kumakain pala kami, si chef naman ay nagluluto sa harapan namin. Ang pinili pa na namin ay oyster, beef, chicken, and tuna. Yan yung nasa menu nila na tepan. Yan daw kasi ang kanilang bestseller, lalo na yung oyster tepan. At magugulat kayo dahil kanilang aapuyan sa inyong harapan ang inyong pagkain. Nagulat nga kami dyan dahil napakalaki yung apoy. Next naman na titikman ay kanilang shrimp tempura. Sa lahat ng nakain kong shrimp tempura, ito ang pinakamasarap. Dahil crispy na nga sa ibabaw, napakalambot pa yung sa loob. At napakasarap din ang kanilang sausawan. Kita nyo naman sa aking pagmumuka ay aking nag-e-enjoy. Kaya sulit talaga ang iyong binayaran dito. Konti-konti lang pala yung aming ino-order. Dahil delikado na kung magbabayad pa kami ng extra. Meron din pala silang chicken barbecue na wala sa stick. Kaya yan na yung next na aming tinikman. Parehas lang pala sila ng lasa. Pero masarap dahil napakalambot. Umorder din pala kami ng coleslaw. At napakasarap ang kanilang coleslaw. Napaka-creamy. Siyempre kailangan nating uminom. At natapos na nga ni chef na lutuin ang kanilang bestseller na oyster tepan at beef tepan. Ngayon nga lang ako makakatikim ng ganitong pagkain. At first time ko din makakapunta sa ganitong lugar. At tinikman na nga natin ang kanilang oyster tepan. At napakasarap, walang lansa. Next naman nating titikman ay kanilang beef tepan. Yung beef tepan pala ay may halong toge. Kita nyo naman ang kanyang reaksyon. Halos matulala na siya sa sarap. Wala na siyang reaction. So na-curious din ako at ako naman ang titikim. Kumuha ako ng isang beef. Nilagyan ko na rin ng toge. First time ko pala tong titikman. Kaya ayun na, sarapan naman ako. Malambot ang kanilang beef. Next naman ang titikman ay dory tepan. Dory ay isang isda. First time ko din tong makakain ng ganitong klaseng luto. At tinikman ko na nga ang dory tepan. Napakasarap talaga ng kanyang luto. Medyo mainit lang. Gusto nyo ring tikman ang dory tepan. At yun, napapatulala na naman. Nag-order na rin kami ng pansit. Nakalimutan ko ang pangalan ng luto ng pansit. At napasubo na nga siya ng maraming pansit. At tinanong ko kung approve ba to. At sinabi niya naman ay approve. Kaya ako naman ang titikim. Hindi ko nga inaasahan ang lasa nito. Akala ko nga ang lasa nito ay usual na fried noodles lang. Yun pala hindi. Masarap ang kanilang pansit.
Malambot ang pansit at malinamnam. Nakita nyo naman na padalawang subo pa ako. Muntik ko na ngang maubos yung pansit. Pag pumunta kayo, orderin nyo rin ito. Next naman ay dinagdagan ko siya ng shrimp tempura. Lalo ngang sumarap ang pansit. Bagay nga silang magpartner. Next naman ay titikman natin ang kanilang fried rice. Itong fried rice pala na to ay niluto sa harap mo mismo. May mga hinalo-halo na nga sa chef dito. Yung kanin pa lang, kahit walang ulam masarap na. Pero syempre Filipino tayo, kaya sinubukan ko ngang ihalo yung isdang ulam. Titikman ko din kung partner sila. Mag-ingat lang kayo dahil medyo mainit. At parang lahat naman ng ipapartner mo dito sa fried rice ay masarap. At sa sobrang sarap nga, mapapasenyas pa ako ng bon appetit. Next naman na i-partner natin ay ang oyster. Titignan ko rin kung mag-partner ang oyster ang fried rice. Kaya lahat ng ipapartner mo dito sa fried rice ay okay naman. Masarap pala yung oyster nila dahil walang lansa. Okay na okay ito sa mga maaarte. Wala ka talagang maamoy na lansa. Kaya i-recommend ko itong fried rice nila. Next naman na titikman ay ang kanilang steamed gyoza. Ito ay napakalambot at masarap pang isawsaw sa sauce nila. Kaya kung pumunta kayo dito, mag-order din kayo ng gyoza. Masarap din pala siyang iparehas sa fried rice. Next naman na in-order natin ay kanilang tofu. Napa-order na naman kami ng isang order na tofu. Ito ang ire-recommenda ko na isa nyong o-orderin. Pag pumunta nga kayo dito, huwag nyo tong palalagpasin. Dahil napakasarap nga ang kanilang tofu. Nakita nyo naman umuusok-usok pa at mainit pa. May natira pa ngang California maki. Kaya sinawsaw ko na nga sa toyo. At kinain ko na nga yung dalawang natirang California maki. Delikado kasi baka magbayad pa kami. Next naman na titikman ay ang kanilang fried rice with beef. Napakalambot talaga yung beef nila. Sa sobrang lambot kahit bungal kayang nguyain. At wala ka ding malalasahang lansa. Ito rin pala ang isang bestseller nila. Sobrang busog na nga si Pilingero. Kaya ngayon yung sabaw naman nila ang aking lalantakan. Ito pala yung una nilang sinerve. Natikman ko na nga ito nung una. Pero syempre ngayon lang ako magbibideo. Masarap din pala ang kanilang sabaw. Naubos ko na nga ang kanilang sabaw. Next naman natitikman ay yung chicken tepan. Ito yung niluto ni chef sa inyong harapan. At tinikman ko na nga ang chicken tepan. At nagulat na naman ako dahil napakalambot ng kanyang karne. Masasarap talaga ang kanilang luto dito. May mga iba pa silang mga menu dito. Yung iba ay pang a la carte lang. 900 plus pala ang kanilang buffet dito per head. Ang pangalan pala ng restaurant nito ay Shinyu Japanese Cuisine na matatagpuan sa Malolos, Bulacan, Purokwan, Barangay Tikay.